Sila sa pwesto dyan. Kasi favorite spot din yan ni Clover. O ayan, tabi na kayo ni Punggingging dyan. Huwag kayong mag-away ha. Tabi na kayo dyan. Pagod kayo mag-school. Ayan, sige. Tabi lang ha, huwag mag-aaway. Diba? Bait. Bait ng mga yan. O, huwag mandidila ng ears. Punggok. Huwag mandidila ng ears. Matulog. Kapag nandidila daw ng ears ang mga aso guys, ay bored. Sila ay walang exercise. Katulad nitong mga aso ko, wala naman talagang exercise sila at dito lang sila paikot-ikot. Lalo na ngayon, makulimlim. At saka panay ang ulan-ulan kasi nga, 'di ba, December, panay ang ulan-ulan. So dito lang talaga sila sa loob. Dati na ilalabas ko pa sila. Ngayon, dito na lang talaga sila. Isa pa, pandemic baby ang mga yan. Pinanganak sila nung kasagsagan ng pandemic, wala talagang labas-labasan. Yung tipong ang pagkain kung may maghahatid lang, ganon. Yun. Kaya sila ay walang labas-labas noon. Pandemic baby ang mga yan. Nanganak si Clover. Ito pala yung nanay. Ay pandemic. Yan. Kaya yang sila Punggok ay hindi sanay sa labas. Hindi rin sila sanay maglakad-lakad. Pero natuto na sila guys kasi nadadala ko sila sa Tagaytay, sa Laguna. Yan ay nung panahong dinadaanan pa ako ng pinsan ko dito, paulit-ulit tong kwento ko. Kasi may sasakyan. Pero ngayon na walang sasakyan, wala, hanggang vet na lang ang naaabot nila. At saka pag ipinapasyal ko sila talagang si Haba lang pala ang naipapasyal ko kasi sa ngayon kasi si Haba ay marunong isakay sa e-bike, hindi siya tumatalon-talon, unlike nitong mga to nervyoso yung mga yan. Kaya kailangan yung close ang sasakyan na dadalhin mo yan, si Punggok. Sarap ng tulog. Yan, tabi sila dyan kasi si Clover talagang dito talaga yan nahihiga sa upuan na to. Yan, lalo na pag-araw, ito ang pahingahan niya. Yan. Kaya yung pagdidila ng ears guys, hindi masama yun. Kaya nga lang, kung halimbawang hindi naman naliliguan yung aso, na-irritate din yung tenga nila. Kasi siyempre yung laway, baka umiilalim sa pinakailalim, kaya na-irritate din. Kaya dapat liliguan natin ang ating mga aso, lilinisin yung tenga. Kasi minsan pag napabayaan natin, nagkakaluga sila Nangyari na yan sa aking mga aso. Kapag halimbawa, mabango sa kanilang pang-amoy, yun, na-irritate na yun. Kaya hindi rin dapat ito tolerate na dinidilaan nila yung mga tenga nila. Yan, kanya-kanya silang dila, pangit din. Pero ang ibig daw sabihin nun, ang aso ay bored. Yan, nakakaramdam ng pagka ano ba tawag sa Tagalog nun? Yung naiinip. Kasi nga sila ay hindi naman na-exercise. Dito lang sila paikot-ikot sa loob ng bahay. Kaya sila ay bored. Yan. Yan. Ang kwento ng paglilik ng ears ng kapwa aso nila. Yan. Mga pagod yan. Mga pagod. Mga pagod. Kaya gustong matulog. Matulog kayo ha. Tulog. Yan lang ang gawa nila. Kain, tulog. Kain, tulog. Yan, si Itim mo natutulog. Si Haba, dito talaga ang favorite spot niya Yan. Diyan. Medyo makulimlim kaya madilim dito sa loob ng bahay namin. Ayan naman si Choco, favorite spot naman niya yan. Yan. Yung pinakamalamig na lugar kasi umaandar ang air cooler. Kasi makulimlim naman ngayon, medyo malamig, hindi kami nagbukas ng aircon. Kaya ayan, ang paborito niyang lugar. Kaya ako na lang ang nag-a-adjust kasi wala na akong pwesto. Yan, nakaupo ako dito. Hindi na ako makaunat kasi nga andyan silang lahat. Yan, yung isang upuan naman ay puno ng kanilang laruan. Yan, mga laruan nila yan. Hanggang dito, ayan, mga laruan nila yan Kaya itong bahay namin ay walang bata. Ayan si Kisa ang itim tingnan kasi madilim.
walang bata, pero ang daming stuffed toys, ang daming laruan. Meron pa yan sa basket, hindi pa yan lahat. Kaya ayan, yan ang kwento ng aso, pag-aaso. Kaya lang, kwento ko sa inyo guys, meron na naman dyan pusa sa labas ng bahay na palaging pumupunta. Ngayon, ang alam ko, ang pusa na yan ay pinapakain ng may bahay dyan sa baba. So, hindi ko alam kung kanila yan. Kasi pag maganda pa ang pusa, nasa loob ng bahay nila eh. Pero pag pangit na yung pusa, may mga sugat-sugat na. Kasi diba ang pusa, nag-aaway-away yan. Ay pinalalabas na nila. So, siguro, hindi na napapakain. Pumupunta dyan sa labas namin. Nung una, pinapakain ko. Kaso ngayon, ang problema ko, wala namang problema ang pakainin ko. Ang problema ay nagpo-poop siya dyan sa labas. Sobrang baho kasi yung poop niya ay basa. Naawa sana ako guys eh. Sabi ng anak ko, ampunin daw. Sabi ko wag na kasi hindi natin siya kilala. Malaki na siya. Maaaring may sakit yan. Mahawa yung mga alaga natin. Eh malaking gastos yan. Hindi kasi biro guys yung katulad ng ginagawa ng iba na nagre-rescue talaga. Hindi ko pwedeng gawin yun kasi unang-una, ang proseso sa pag-aampon guys, eh hindi ka lang basta kumuha ng alaga para alagaan at pakainin mo ng tira-tira. Hindi ganun yun eh. Hindi kami nagpapakain ng mga tira-tira sa alaga naming aso kahit na aspin yan. Kasi naririnig ko sa iba, ay hindi na ako mag-aalaga ng pure breed kasi ang hirap pala ng pagkain ng pure breed, ang mahal. Buti pa, askal na lang ang alagaan ko. Kasi kahit mga tira-tira pwedeng ipakain. Hindi ganun yun guys. Kasi kaya kumakain ng tira-tira ang aso kasi gutom. Ikaw kaya ang kumain ng tira-tira tapos medyo may amoy-amoy na. Di ba pag gutom ka, mangangalkal ka rin talaga ng basura at magagawa mong kainin. Pero kung tutuusin, hindi tamang pagpapakain yun sa alaga nating aso. Ako guys, awa ng Diyos, kahit nung medyo hirap na hirap ang buhay namin, kasi nagpapaaral pa ako, baon sa utang, ganyan, ay hindi ko naranasan yung magpakain ng panis sa aking aso. Iisa pa lang ang aso ko noon. Pero hindi ko talaga siya pinakakain ng panis. Bakit? Ang main reason ko kung ba't di ko siya pinapakain ng panis, kasi marumi yun eh. Ang aso ay tumatabi sa atin. Minsan dinidilaan tayo. Hindi mo ba naiisip pinapakain mo panis? Di ba marumi yun? O, tsaka isa pa, kapamilya na natin yan kapag nag-alaga tayo. Kaya hindi dapat ganon. Balik tayo dun sa pusa na nandyan sa labas namin guys. Gustuhin ko man magdagdag pa, hindi na pwede talaga. Kasi sobrang gastos. Kasi nga, yun nga, kapag kinuha ko siya, kailangan namin ipabet. Eh, unang bagsak guys ng pabet namin kay Siopaw, nung inampo namin si Siopaw, 3,000 agad. Bakit? Kasi, kinuhanan siya ng, yung mga check-up niya ba? Yung unang bagsak yun guys ha. Kasi, tiningnan siya kung may bulate, kung may sakit, sinibisi din. Ang mahal guys sa CBC parang sa tao din, 1 plus. O, hindi pa kami nakakauwi ha. Buti na lang may dala pa akong pera nun. 3,000 agad yon. So may mga follow up pa yun guys. Ang sabi, i-quarantine namin kasi hindi daw pwedeng isama kaagad sa mga alaga namin to dahil nga itong mga to, kumpleto na to sa vaccine. O, eh kung may sakit yung pusa, eh baka makahawa pa. So ang ginawa namin, kinulong muna namin siya mga 14 days. So, pinupunta-puntahan naman nila, siyempre, mga aso yan eh, mga pusa yan eh, hindi mo naman mapipigil na hindi pupuntahan sa kulungan. Pero, yung makasama sila na tabi-tabi talaga, hindi. So, yun ang problema guys. Kaya hindi ko makuha-kuha yung pusa, kahit na naaawa ako sa kanya. Ang magagawa ko lang talaga ay bigyan siya ng pagkain. Madaling sabihin, ampunin mo na lang, total meron ka man. Hindi ganun kadali. Kaya yung mga nagre-rescue guys, sobrang bilib ako sa kanila. Kasi ang tiyaga nila, kahit sugat-sugat yan, yung sugat-sugat na mabaho, nagagawa nilang yakapin, ipabet. Eh kasi minsan, ay isip ko, sila naman ay may mga nag-i-sponsor na sa kanila, may mga, kumbaga, inihingi nila ng tulong. Eh minsan nga, pag manghihingi sila ng tulong, sila pa ang napapasama eh. Sasabihin, ginagamit lang daw yung mga alaga para sa pansariling kapakanan. Kumbaga,
parang ibig sabihin pinagkakakitaan, kahit na hindi naman. Though yung mga iba siguro ginagawa yon, pero hindi ko alam. Basta ganun ang mga nababasa ko sa comments. So ayun, kaya hindi ganun kadali guys na magdagdag, na pumulot ka lang basta dyan tapos isasama mo dito. Hindi pwede yun. Unang-una, tingnan mo yung bahay namin, yung liit-liit. Oh, metro kwadrado lang yan na ina-occupy namin. Tapos kukuha ka ng medyo may mga sugat, may mga galis, basa ang poops. Hindi mo alam kung anong sakit ng mga yan. So paano pag nahawaan itong mga alaga ko? Eh di ba, mas malaking gastos. Kaya ayun, na maawa ka man, hindi mo talaga sila makupkup. Kaya sana wala na lang na irresponsibleng pet owner na kukuha lang ng alaga, pakakainin ng mga tira-tira. Mali yun. Mag-alaga ka pa. Kung hindi mo kayang mag-alaga, napakainin mo ng ekstrang kanin, imbis na isang takal ang saing mo, gawin mong 1 kalahati para sa alaga mo. Kung hindi mo kayang gawin yun, huwag ka nang mag-alaga. Kasi ang alagang hayop ay parang tao din yan. Dapat malinis ang kinakain. Hindi yung tira-tira. Hindi makatwiran yung ganun. Hindi mo kayang mag-alaga, wag kang kumuha ng alaga. Eh kung pakakainin mo lang ng mga panis-panis at tira-tira, di ba? Hindi tama yun. Pakakainin mo ng tira-tira, siyempre iisipin mo kumakain. Siyempre natural gutom. Di ba? Kaya saludo ako dun sa mga nagre-rescue na talagang hindi pinababayaan. Kahit galis pa yan eh, talagang pinapavet nila. Eh tama naman yun. Kahit na parang malapit nang mamatay eh, nagkakaroon ng buhay eh. Kumbaga nakikita kasi nila na yung aso kaya pusa ay lumalaban. Yun. Hindi rin ako against dun sa mga naghahanap ng mag-aampon sa kanilang alaga kasi hindi na nila kayang alagaan. Okay lang yun. Kaysa naman iwanan mo dyan, lilipat kayo ng bahay, iiwanan yung gutom. Mas mali yun. Mas maigi nang ipaampon mo at maalagaan ng iba kaysa yung iwanan mo sa lugar na wala silang makain. Diba? Mas tama yun. Pero yung mga iba, nababasa ko rin, tinutuligsa din nila, kumuha-kuha pa raw ng alaga para lang ipaampon. Hindi yun eh. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na natin kaya. So kung may kakayanan yung iba na alagaan, bakit hindi? Kaysa naman pabayaan mo lang. O di ba? Mas tamang gawin ay paampon mo na lang kung hindi mo na kaya. Kaya ako ayoko na munang magdagdag guys. Tama na muna itong mga ito. So, iyon lang guys ang share ko ngayong araw na to. Bye!